Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid. Muli, ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla at labos po ako nagpupuri at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo po patuloy ang pag-aaral ng kanyang salita. Muli ko po kayong sinasabihan na ang akin pong ginagawa ngayon ay audio lesson po tayo ngayon. Kapag hindi nyo ako nakikita, mostly, ang sinishare ko po is lesson at maikli lang naman ang ating pag-aaralan. More than 10 minutes lang kung maaari ang aking ginagawa para at least hindi po kayo maboring. So muli ko po kayo handalhin po natin ang ating banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay. Yan nga po ang aking mga sinasabi ay pakong katotohanan lamang. So bago tayo magpatuloy mga ka-vlogger at mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Hila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami dumudulog sa inyo sa mga oras na ito. Na kami po ay muli ninyong samahan sa aming pag-aaral. Hinihiling po namin ang pagkasi ng banal na Espiritu na bigyan niyo po ng katalinuhan ang bawat sa amin, lalo tigit sa makikinig at manunood. Sa amin pong lesson na pag-aaralan, kayo pong manguna sa amin at ipagpatawad na aming kasalanan na gawa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga vlogger at mga kapatid, tayo magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Kumusta po kayo sa kanya-kanya yung tahanan? I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung kami po ang inyong tatanungin, maayos naman po kami. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo, July 26, ang pamagat po, si Jesus at ang pangako ng banal na Espiritu. Balikan muna natin ang ating susing talata na matatagpuan sa Acts chapter 4 verse 31. Sabi po, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Gawa chapter 4 verse 31. At dadako na tayo dito sa linggo. Si Jesus at ang pangako ng banal na Espiritu. Kung ating pag-aaralan, kasama ng pangako ng banal na Espiritu, nasapatan ni Jesus ang pagkabahala ng mga alagad tungkol sa kanyang pag-iwan sa kanila at pagbabalik sa langit. Kasi sino baga namang hindi malungkot, bigla ka na lang iiwan ng iyong guro. Tapos pag-iwan pa sa inyo ay saka pa ninyo, alam nyo yung process, ako meron akong ugali. Pumunta ako dati sa Bakon, Benguet, hindi ako marunong magkangkanaay. Example sa kangkanaay, yung mga igurot, example sa kanilang magandang umaga, sige-sige day agsapa, tako amin, mga kakabsat. Sa madalit sabi, magandang umaga po sa atin, mga kapatid. So, hindi ko banggit-banggit yon. Pero nung naalis na ako doon at nakauwi ako dito sa Cavite kasi nasa silang Tartaria silang Cavite po ang aming area sa Philippine Frontier Mission na ako pinag-missionary, ay saka pa nag-process sa isip ko, saka pa ako natuto na magsalita ng kangkana. Ay hindi man talaga fluent, pero at least kahit papano, yung language learning ko, hindi man doon nangyari. Pero nakauwi ako at nakabalik nga kami doon, kasama ko ng aking asawa. Hindi na kami nag-missionary, kundi nag-missionary kami sa ibang lugar, pumasya lang kami doon. Nagulat yung mga tao doon kung bakit ako nakapagsalita na ng kangkanaay. So parang ganun ang nangyari sa mga alagad na kung saan process, na kung saan pag-alis ni Jesus Christ, saka pa nagsisink in yung mga itinuro ng Panginoon Hesus, saka pa nila naunawaan. Pero may pangako ang Panginoon Hesus na sa kanyang pag-alis daw ay, papalit sa kanya ang isang mga aliw. At dito makikita na kung saan susuguin niya ayon sa John chapter 16 verse 7. Alam niyo ba ang Grigong salita sa kaagapay ay parakletos, at ito'y tumutukoy sa isang sumasatabi para sa layunin ng pagtulong. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng banal na Espiritu ay tabihan ang lahat ng mananampalataya para bigyang kapangyarihan at gabayan sila sa kanilang mga gawaing pagsaksi. At yan ang pinakamagandang amen mga ka-vlogger at mga kapatid. So, ang ating Panginoon Hesus ay, dito kasi sa English na ginamit ko ay He prepares the witness. Inihahanda niya tayo. At para malubos ang ating pagkahanda, kinakailangan suguin niya ang banal na Espiritu ayon sa John chapter 16 verse 7, na kung saan siya ang mangunguna sa mga alagad, nang sa ganun sigurado ang Diyos na ang lalabas sa bawat bibig ng mga sasaksi ay mula mismo sa Diyos. Pat kung inyong pag-aaralan ang Biblia, ay talagang hindi yan nagko-contradict. Maraming mga kapareho nating Kristiyano na nagko-contradict daw. Paano magko-contradict yan? Iisa lang ang author niyan. Iisa ang banal na Espiritong gumawa sa kanila. At ang sabi pa nga po dito, na kung saan ang banal na Espiritu ang gumagawa sa buhay ng mga
magiging saksi. Kapag tayo sumaksi para kay Jesus, hindi tayo nag-iisa. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay nasa tabi natin. Okay po? Kaya wag po tayong mag-alinlangan. Ano po? At kung atin pong pag-aaralan, ito pong aklat ng Juan, chapter 15, verse 26 to 27, atin pong babasahin ha, mga ka-vlogger at mga kapatid. Chapter 15, verse 26 to 27. Data't pagparito ng ang aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpatotoo sa akin. Sino magpapatotoo? Ang banal na Espiritu. Sino ang instrumento upang sa kanya'y sumasa kanya ang banal na Espiritu? Ang mga willing na mga tao na gumawa sa dakilang gawain ng Diyos, which is kung ikaw yung sumasaksi, ay ibig sabihin, make sure lang din natin na nasa atin ang banal na Espiritu. Meron kasing iba't ibang klaseng interpretasyon ng mga tao sa banal na Espiritu. Yun na yung mga nag-i-speaking of tongue na hindi naman nauunawaan. Pag tinanong mo sila, natutumba, sinasaniba, nasa kanila daw ang dubling takal ng Espiritu, pero hindi naman po ayon sa process po kung yung pag-aralan sa Biblia. Ano po? Kaya dito, sa linggong ito, nagtuturo ito na kung saan nagpatotoo o sumasaksi ang banal na Espiritu sa kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga nilukuban ng banal na Espiritu, wala silang ibang itinataas, kundi ang atin lang ding Panginoong Hesus. Kasi yun ang napag-usapan ng tatlong persona, which is ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Ano po? Ang kanyang misyon ay para luwalhatiin si Jesus. Sa papel na ito, dinadala niya sa matibay na paniniwala ang lahat ng mananampalataya sa kanilang responsibilidad para sumaksi. Yan. Kung ating titingnan, malinaw itong sinasabi ng Ebanghelyo ni Juan na kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Kung ating pag-aaralan yun, John chapter 16 verse 8. Sa ibang salita, kumikilos siya sa mga puso upang magdala ng isang lumalalim na pagkadama ng pagkakalayo mula sa Diyos at ang pangangailangan ng pagsisisi. Ano po? So ang banal na Espiritu, ang pangako ay siya yung magsaksi kay Jesus, at the same time siya din yung magtuturo na ang makarinig nito, siya din yung hihimok sa puso't isipan. Hindi lang sa konsensya niya pinapalakas, kundi tinuturuan niya ang tao na magkaroon ng pagsisisi sa kanyang buhay. Kung atin pong pag-aaralan, sabi niya, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witness to men in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth, in Acts chapter 1 verse 8. Sabi pa dito, before His ascension, Jesus promised that a helper, yun na nga yung aking sinabi, would come, the Holy Spirit. He would help us to carry out the mission Jesus commanded us to do. Kaya wala tayong ikakatakot. Siguraduhin lang natin, nga po ngayon sinasabi ko, na nasa atin ang banal na Espiritu. At sa atin pong mga susunod na pag-aaral ay makikita natin dyan kung ano ba ang mga ginagawa nila para ma-sure mo o ano bang gagawin natin para masigurado na ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Ano po? Sabi dito tanong, what does the Holy Spirit do? Ano bang gawain ng banal na Espiritu? Ito po ang kanyang ginagawa ha. He walks with us. Ano po? Yan. Siya po yung gumagawa sa ating buhay. Ang kasunod, sabi pa dito, He prepare us to bear witness. Kasunod, dito pa, sabi pa, He leads us in our task. Tama yun. Kasunod, dito pa, He opens the hearts of the gospel. Kasunod, dito pa, sabi niya ay, He gives the right words. Kasunod, ito pa, He convinces people. At kasunod, ito pa, He encourages us to testify. And kasunod, ito pa, He shows us the right opportunities. At kasunod, ito pa, He reveals Jesus. And lastly po, sabi po dito, He transforms us to His image. O, kita nyo mga ka-vlogger at mga kapatid, siya ang sumasama sa atin, siya ang manguna at gagawa sa ating buhay, siya ang maghahanda sa mga manggagawang willing po na magiging saksi sa mga taong nakapaligid sa kanila o hahayo kung saan man. At siya din ang mangunguna kung saan, kung ano yung mga ipinag-uutos sa bawat isa sa atin. Siya din ang magbubukas ng mga puso
upang tanggapin po ang ang mabuting balita, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya din ang magbibigay sa atin ng tamang pagsasalita, tamang pagpapaunawa sa banal na kasulatan. Ano ba? Sabi niya, siya din ang kukumbinsi doon sa taong makarinig, kasama na rin doon sa isang nagwi-witness. Ano po? At siya din po yung tagapag-encourage sa atin upang tayo ay masapatan ng ating pangailangan. Hindi lang araw-araw kundi sa ating pagsaksi. Ano po? At sabi pa dito, siya din ang magpapakita sa atin ng tama at mga oportunidad na pwede nating bahagian dito. At ipapahayag niya si Jesus at ang panghuli po, siyang magbabago sa atin tungo sa imahe niya, walang iba kundi sa ating Panginoon Hesus. So mga ka-vlogger at mga kapatid, yun po ang atin pong pag-aaral sa linggong ito. I hope na meron po kayong dagdag na kaalaman at natutunan. Umaasa po ako na patuloy tayong humingi sa Panginoon na kung saan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kasihan niya tayo at gamitin tayong maging saksi sa iba. So tayo po muna ay manalangin. Hila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong mensahe na pinagkaloob sa amin. Ito na ba'y tumatak sa puso't isipan at mahay sa kabuhayan. Pagharian ng mga kapatiran nakikinig sa mga oras na ito, ganun din ang mga tao pa na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Hinihiling namin ang Banal na Espiritong gumawa sa buhay, ganun din sa mga taong nanonood at nakikinig. Salamat po Ama sa patuloy ng pagtugon at paninig sa panalangin. Lahat na ito aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayan na nga mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat rin sa pagkikinig at panunood. Muli ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang taong handang sumaksi, kinakailangan niyang antayin ang pangako ng Panginoong Hesus na kung saan ito ang tinatawag na Parakletos. Ayan, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Maraming salamat po. Bye-bye!